Kumusta? Ito si Aisel para sa susunod na kwento. Sa simula ng kwento, nakikita natin ang isang grupo ng mga vampira na sumasalakay sa isang nayon. Isang ina ang nagtatago ng kanyang mga anak at sinasabihan silang huwag lumabas. Pumapasok ang mga vampira sa kanilang bahay at pumatay sa mga magulang. Nakikita ni Xiaoxin ang lahat habang nagtatago. Bigla, nagbukas ang mga mata ni Xiaoxin, at nakikita natin na lumaki na siya. Si Xiaoxin ay nagsisimula ng umalis sa klase nang hingan siya ng isang mag-aaral na magbigay ng ilang papel sa isa pang klase. Kinuha niya ang papel at pumunta upang ibigay ito sa ibang klase. Sa loob ng klase, nakikita niya si Vampire Prince Roy. Iniimbitahan siya nito na pumasok, ngunit tumakas siya sa takot. Hinuli siya ni Roy at inihagis sa kalsada at handang inumin ang kanyang dugo. Pumula ang kanyang mga mata, na nagdadala ng isang lumang alaala ni Xiaoxin, at pumukpok siya sa mukha ni Roy. Nagdudugo ang mukha ni Roy. Dinala niya ito sa harap ng mga estudyante upang maghayganti at itinuturing siyang kaaway. Lahat ng mga mata ng mga estudyante ay tumingin kay Xiaoxin. Binayaan siya ni Roy ng kanyang kamay, at tumakas siya. Ipinaliwanag ni Roy na ang mundo ngayon ay pinamumunuan ng mga vampira, na ang mga tao ay laruan lamang sa kanila, at kinamumuhian niya ang mga tao. Ngunit hindi laging ganito. Noong siya ay bata pa, ipinangako ng kanyang alipin na si Fui na hindi siya iiwanan kailanman, ngunit isang araw, habang siya ay naghahanap para sa kanya, sinabi ng kanyang kapatid na lalaki na iniwan na siya nito ng tuluyan. At mula noon, pinaniniwalaan ni Roy na ang mga tao ay mapanlin lang. Sa sandaling magdaan, may mga batang babae na nakita na sumasaktan kay Xiaoxin para kausapin si Roy. Tumakas si Xiaoxin mula sa kanila, ngunit hinuli siya ng babae sa buhok, na nagpabagsak sa kanya. Nakita ni Roy ang kanyang buhok at naalala si Fui. Gusto niyang tulungan ito ngunit huminto nang isipin na maghingi ito ng paumanhin sa kanya. Tumakas si Xiaoxin mula doon upang iligtas ang kanyang sarili, ngunit may mga lalaki na pumunta sa harap niya. Tumakas si Xiaoxin mula sa mga batang iyon at humingi ng tulong sa iba, ngunit walang tumulong sa kanya. May isang babae na hamarang sa kanyang daan gamit ang isang payong. Nagbagsakan si Xiaoxin sa hagdan na dumudugo ang ulo. Nawalan ng malay. Sa huli, sinabi ng kaibigan ni Roy sa kanya na si Xiaoxin ay nagbagsak sa hagdan at nagsimulang dumuyugo mula sa kanyang ulo. Pagkatapos, dinala siya ni Maya kasama ang ilang mga lalaki. Nabigla si Roy sa pag-amin ng pangalan ni Maya. Dinala ni Maya si Xiaoxin sa isang lugar na mag-isa, ibinigay siya sa 3 tao. Naglalapit na ang 3 kay Xiaoxin nang dumating si Roy at pigilin sila. Tumakas sila mula doon. Sinaway ni Roy si Mayer sa paggawa ng lahat ng iyon. Sinabi ni Maya na ginagawa niya ang lahat ng iyon upang pasayahin siya. Pinagsabihan siya ni Roy na umalis sa kanyang paningin. Lumisan siya mula doon. Dinala ni Roy si Xiaoxin sa kanyang palasyo at hinihiling sa kanyang mga lingkod na alagaan siya. Tinanong siya ng kanyang kapatid ang dahilan kung bakit niya dinala ang babae sa bahay, ngunit hindi nagbigay si Roy ng anumang sagot. Nagtataka siya na ipinahuli niya ang mga tao sa likuran ni Xiaoxin, kaya bakit siya nagpunta roon upang iligtas ito. Hinihiling niya sa kanya na tigilan ang pagiging bata at magdesisyon ng matalino. Hindi ito kinonsidera ni Roy na kailangan niyang magbigay ng anumang sagot sa kanya. Lumisan siya mula doon. Nang magdaan ang ilang oras, pumunta siya sa kwarto upang makita si Xiaoxin, ngunit tumakas ito sa pamamagitan ng bintana. Hinahanap niya ang paraan upang makalabas, at may ilang uwak na nasa likod niya. Sumabit ang kanyang paa, at nagsisimula siyang mahulog nang hawakan siya ni Roy, ngunit ang sanga ng puno ay nabali, at pareho silang bumagsak. Iniligtas siya ni Roy ngunit nasaktan ito. Humihingi siya kay Xiaoxin na tumakas dahil sa kondisyong ito hindi niya maiiwasang inumin ang kanyang dugo, ngunit hindi nais ni Xiaoxin na magkaroon ng utang na loob sa isang vampira, kaya humihingi siya kay Roy na uminom ng kanyang dugo. Nakakita ng kakaibang ugali si Roy sa kanyang kilos, dahil noon ay tumatakbo siya upang iligtas ang kanyang buhay, ngunit ngayon ay nag-aalok na ng kanyang dugo. Lumapit si Roy kay Xiaoxin ngunit hindi niya ininom ang kanyang dugo. Nagtanong si Xiaoxin kay Roy kung bakit. Sabi ni Roy na mas masaya na pahirapan siya sa pamamagitan ng pag-iwan sa utang na loob ng vampira sa kanya. Sinusubukan ni Xiaoxin na lumabas sa mga bisig ni Roy, ngunit hindi siya pinapalaya. Nakita ng kanyang kapatid ang dalawa at umalis mula doon ng tahimik. Pagkatapos, gustong bumalik ni Xiaoxin sa bahay, ngunit pinigilan siya ni Roy. Pagkatapos, ipinaliwanag niya na ang kagubatan na ito ay isang mapanglo na kagubatan na hindi maaaring bumalik ang karaniwang tao ng buhay.
Hinawakan ni Roy ang kamay ni Xiaoxin at nagsimulang dalhin siya sa kagubatan, ngunit pinalaya ni Xiaoxin ang kanyang kamay at nagsimulang tumakbo sa kagubatan. Siya ay nalilito sa kanyang kapatid, na bintang ang kaibigan niya ang mga vampira. Bigla siyang nawalan ng malay at natagpuan ang kanyang sarili sa parehong silid, ngunit ang mga bintana ay sarado na ngayon. Humingi si Xiaoxin na buksan ang pinto. Narinig siya ni Roy at inihagis siya sa sofa. Humihingi si Xiaoxin na payagan siyang umuwi. Si Roy nagtatanong sa kanya na maging alipin ng kanyang dugo. Kung siya ay tumatanggi, gagawin niya ang kanyang kapatid na alipin ng kanyang dugo. Lumisan si Roy mula roon sa ibang lugar. Lumabas si Siling, ang kapatid ni Xiaoxin, upang salubungin siya. May seryosong kondisyon sa puso si Siling kaya pumunta si Xiaoxin upang mag-aral sa paaralang vampira. Naghihintay siya para sa kanyang kapatid nang may babae na lumapit at sabihin sa kanya na dinala na ni Roy ang kanyang kapatid. Sinabi ng isang lingkod kay Roy na si Xiaoxin ay hindi pa kumakain sa loob ng 2 araw. Pumunta si Roy sa kanya. Ipinaabot ni Xiaoxin ang kanyang pagnanais na umuwi para sa araw na ito. Sa sandaling iyon, sinabi ng isang lingkod na dumating ang kapatid ni Xiaoxin sa palasyo upang makipagkita sa kanya. Nagalit si Xiaoxin nang marinig ito. Sinabi ni Roy, bakit siya nag-aalala? Gusto niyang makita ang kanyang pamilya. Naalala ni Xiaoxin ang ilusyon ng kagubatan. Ayaw niyang pumunta sa harap niya kasama si Roy. Pinakiusapan siya ni Roy na magtago sa likod ng kurtina at makita ang lahat. Inimbita ni Roy si Siling sa loob at tinanong ang dahilan ng kanyang pagdating. Nahulog si Siling sa lupa at lumuhad sa harap ni Roy upang payagan ang kanyang kapatid na umalis sa kabayaran nag-aalok siya ng kanyang sarili. Nagsimulang huminga ng malalim si Siling at nawalan ng malay. Tumakbo si Xiaoxin papunta sa kanyang kapatid. Pinatatawag ni Roy ang lingkod na tawagin ang doktor kaagad. Sinabi ng doktor na okay na ang kanyang kalagayan ngayon ngunit kailangan niyang madala sa ospital. Nag-utos si Roy sa lingkod na mag-ayos ng pagpapasok sa ospital sa kanya agad. Pagkatapos, nahulog din si Xiaoxin nang walang malay. Pagkagising, sinabi ni Roy sa kanya na ipinasok niya si Siling sa ospital. Nag-utos si Roy sa lingkod na mag-ayos ng pagpapasok sa ospital sa kanya agad. Roy ang lugaw sa kanyang kamay at nagsimulang pakainin siya ng labis na mapagmahal. Sa huli, bumisita si Xiaoxin sa kanyang kapatid sa ospital. Sinabi ni Siling na okay na siya ngayon ngunit malungkot na ang kanyang kapatid ay sobrang nagdusa para sa kanya. Niyakap siya ni Xiaoxin at sinabing hindi iyon ang kanyang kasalanan, anuman ang mangyari, sama-sama nilang tatanggapin iyon. Nakita siya ni Roy mula sa labas, nagiging masaya sa pagkakakita sa ngiti ni Xiaoxin. Pagkatapos, nagsimula silang maglakad pauwi ng magkasama. Sinabi ni Xiaoxin sa kanya na hindi na siya tatakbo pa at sumasang-ayon siyang maging alipin ng kanyang dugo upang iligtas ang kanyang kapatid. Masaya si Roy sa pagkakarinig nito. Kinabukasan, pumunta si Xiaoxin sa paaralan. May mga babae na nagsimulang makipag-away sa kanya. Lumalaban siya ngunit pareho silang hinihigitan ng mga ito. Pagkatapos, pumunta si Senador Nai at huminto sa mga babae. Tumakas ang mga babae mula roon. Nagtanong si Xiaoxin sa kanya ng dahilan sa pagtulong sa kanya. Sinabi ni Senei na gusto niyang tulungan siya. Hiniling niya sa kanya na maglakad kasama siya. Nakita siya ni Roy na magkasama sila. Pumunta siya roon at kinuha ang kamay ni Xiaoxin at dinala siya sa bahay. Itinapon niya siya sa kama at sasapitan ang kanyang dugo kapag nakita ang sugat sa pisngi ni Xiaoxian. Nagtanong si Roy kung sino ang nagkasakit sa kanya. Sinabi ni Xiaoxin na dahil sa kanya, ngayon lahat sa paaralan ay tumutok sa kanya. Hindi nagustuhan ni Roy ang sitwasyon, kaya pinakiusapan niya si Xiaoxin na habarin ang damit upang inumin ang kanyang dugo. Nagsisimula ng maghubad si Xiaoxin at malungkot. Tinamasa ni Roy ang kanyang problema ngunit huminto siya sa gitna at sinabi sa kanya na simula ngayon hindi na siya dapat makita kasama ang ibang lalaki. Kinabukasan, nang makita ni Xiaoxin si Senei, sinubukang iwasan siya ngunit ito ay hininto niya sa pamamagitan ng paghawak sa kanyang kamay. Nagtanong si Senador Nai kung may ginawa ba si Roy sa kanya, ngunit hindi sinagot siya ni Xiaoxin at sinabihan siyang lumayo. Napansin ni Senei ang mga marka sa leeg ni Xiaoxin. Lumisan si Xiaoxin doon sa pagmamadali. Pumunta si Xiaoxin sa palasyo sa gabi. Hinayla at pinapwesto siya ni Roy sa kanyang bisig. Sinabi ni Roy kay Xiaoxin na siya ay ang kanyang Panginoon at gagawin ang lahat ng nais niya sa kanya. Dinala niya siya labas at sinimulan siyang turuan kung paano sumayaw. Pinuri ni Roy ang sayaw ni Xiaoxian. Sinabi niya na ang kanyang mga magulang ay dating sumasayaw ng ganito. Inabisuhan ni Roy si Xiaoxin tungkol sa sayaw ng mga vampira na ay daraw sa susunod na linggo kung saan pareho silang magdududa.
Sa pag-amin ng ibang mga vampira, nagpanik si Xiaoxin at tumakbo palayo. Sumugod siya sa fountain kung saan nakita niya ang nakatatandang kapatid ni Roy na kumakalabit sa kanyang buhok at sinabing kamukha niya si Fei. Ibinagsak niya siya sa fountain. Sinabi niya kay Xiaoxin na gusto siya ni Roy dahil kamukha niya si Fei. Binalaan niya siya na huwag lumapit kay Roy ngunit sinabi ni Xiaoxin na hindi niya gustong lumapit sa isang vampira. Pagkatapos, dumating si Roy at pinalitan ang kanyang kapatid. Kinuha niya si Xiaoxin mula sa fountain at dinala siya sa kanya. Nag-uumpisa nang magkaroon ng kabagabagan ang puso ni Xiaoxin. Hindi niya nauunawaan ang dahilan ng kabaitan ni Roy. Roy ay humihiling sa kanya na manatili sa silid at mag-practice ng sayaw para sa paparating na balyahan. Kinabukasan sa paaralan, isang mag-aaral ang nagsasabi na may tumawag para sa kanya. Nang sagutin ni Xiaoxin ang telepono, ipinaalam sa kanya ng doktor na mas lumala ang kalagayan ng kanyang kapatid at hinihiling na siyang magmadali sa ospital. Nagmadali si Xiaoxin sa ospital ngunit wala siyang pahintulot na umalis sa paaralan. Ipinaliwanag ni Xiaoxin ang kanyang problema sa kanila, ngunit tinanggihan nilang tulungan siya. Noong bandang huli, pumunta si Senei at dinala si Xiaoxin sa pamamagitan ng isang puno. Sinabi niya sa kanya na kung magnanakaw siya ng Nobel Badge ni Roy at ipapakita ito sa kanila, paaalisin na siya. Gusto ni Xiaoxin na tanungin si Roy kaysa magnakaw ng badge. Umaasa siya na tiyak na tutulungan siya ni Roy. Sinabi ni Senei na kung tanggihan ni Roy na ibigay ang badge sa kanya, hindi niya makikita ang kanyang kapatid. Noong malapit na si Xiaoxin sa palasyo, nakita niya si Roy. Iniisip niya na hingin sa kanya ang badge. Pakiramdam ni Xiaoxin na hindi siya tutulungan ni Roy dahil siya ay wala kundi isang laruan lamang. Gayunpaman, sinubukan pa rin niyang ipaalam kay Roy ang kalagayan ng kanyang kapatid, ngunit isang aliping ng abala sa kanya sa pamamagitan ng pagsasabi na siya ay nahuhuli na para sa pulong. Lumisan si Roy mula roon nang hindi nakikinig sa kanya ng lubusan. Wala nang pagpipilian si Xiaoxin kundi magnakaw ng badge. Pumasok siya sa palasyo at ninakaw ito. Sa daan, nakilala niya si Senei na gusto siyang samahan papuntang ospital. Silang dalawa ay lumabas ng paaralan. Inakala ni Senei na may mga taong sumusunod sa kanila. Nagpa siya si Senador Nai na pigilan ang mga taong iyon. Hiniling niya kay Xiaoxin na pumunta sa ospital ng mag-isa. Nagmadali si Xiaoxin sa ospital, ngunit ang kanyang kapatid ay lubos na maayos. Niyakap ni Xiaoxin ang kanyang kapatid. Pagkatapos ay napagtanto niya na wala siyang badge sa kanyang bulsa, bumalik at nagsimula ng paghahanap para sa badge. Sa daan, nagdududa siya na ginamit siya ng iba upang magnakaw ng badge ni Roy at nagdududa kay Senador Nai. Noon ay pumunta si Roy doon. Tinanong niya siya kung bakit siya nasa labas ng paaralan ng gabi. Sinabi ni Xiaoxin sa kanya na siya ay nagnakaw ng kanyang badge at pumunta upang makipagkita sa kanyang kapatid, ngunit nawawala ito. Tinanong ni Roy kung sino ang nagsabi sa kanya na magnakaw ng kanyang badge. Pinadala niya ang kanyang alipin upang hanapin ang badge at imbestigahan si Senador Nai. Pagkatapos nito, upang parusahan si Xiaoxin, sinimulan niya itong inumin ang kanyang dugo ng may malaking kasiyahan. Nakikiusap siya na huminto, ngunit hindi nag-iimbot si Roy at patuloy na masaya sa pag-inom ng kanyang dugo. Si Xiaoxin ay nagsawa na at tinanong si Roy kung siya lamang ba ay isang aliping dugo para sa kanya na iiwanan niya kapag siya ay nagsawa na. Bigla na lamang nawala ng malay si Xiaoxin, at niyakap siya ni Roy. Pagkatapos ng 2 araw ay nagmulang maghanap si Xiaoxin ng Roy sa palasyo. Kaya niyang marinig ang ilang mga katulong na nag-uusap. Sinasabi nila na pagtatawanan ng ibang mga vampira si Roy para sa pagkawala ng badge. Sinabi rin niya na walang badge, hindi pa papasukin ni Roy ang Bailey. Naunawaan ni Xiaoxin na si Roy ay nasa alanganin dahil sa kanya, kaya nagmadali siyang pumunta sa Bailey para tulungan siya. Sa daan, nakilala niya si Sin, ang kaibigan ni Roy. Naintindihan niya sa pagtingin sa kanya na papunta siya sa Bailey upang tulungan si Roy. Hinihikayat siya ni Sin na umupo sa kotse kasama siya. Sinabi ni Sin kay Xiaoxin na napakahalaga para kay Roy ang nobelang balyang ito ng mga vampira at mas mahalaga para sa kanyang aliping dugo na magmukhang mabuti. Pinigilan si Roy na pumasok sa Bailey dahil wala siyang badge. Nagtatawanan ang ibang mga vampira kay Roy. Noon, dinala ni Sin si Xiaos doon pagkatapos na gawin siyang nakakabighani, hanggang sa susunod nating recap.